Magandang araw mga kababayan ko sa labas ng Pilipinas at sa loob ng bansang Pilipinas. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa ating bansa. So tapusin niyo ang video na to para malaman natin kung gaano kahalaga ang magtanim ng puno para sa bansang Pilipinas. Ako nga pala, si Leoner, isang agripreneur at may advokasya para sa bansang Pilipinas at para sa environment. Isa po akong proponent ng tree planting at mahigit na pong 10 taong nagtatanim ng puno para sa ating inang kalikasan. Pero bago ko i-share sa inyo ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno, ikwento ko muna sa inyo nung panahon ng kabataan ko. So, nung kabataan ko, mahirap po ang buhay kahit pagkain sa umaga at tanghali, nahihirapan po kami. So, isang solusyon po doon na ginawa ko is halos libre po yung mga iba't ibang prutas na nakukuha namin sa kapaligiran. At hindi lang yun, binibigay po yun sa mga farmers noon at halos nalalaglag na lang po yung mga iba't ibang klaseng prutas tulad ng mabolo, bayabas, suha, at iba't ibang klaseng prutas po, mangga. So bakit po kaya naghihirap ang ating bansang Pilipinas? So sa tingin ko po is habang lumilipas yung panahon, lalo tayong walang pagkain. At sa karanasan ko po, nung panahon namin, hindi po kami masyadong nagkakasakit kasi nga ang kinakain namin is halos walang chemical kasi nga halos ang tanim ng mga farmers is natural na organic na mga prutas, iba't klaseng prutas yung kinakain namin. So nandito po ako para i-share sa inyo yung panahon na kung saan wala masyadong gastos nung time ko. Kasi nga umuwi lang ako ng hapon, so busog na ako sa mga prutas lang na kinakain ko. So ito yun, i-share ko na sa inyo kung ano yung mga kahalagahan ng pagtatanim ng puno. Unang-una is ang pagtatanim ng puno o mga native trees o mga fruit tree, napapanatili niya yung biodiversity ng isang lugar na kung saan sa biodiversity malalam yung mga insekto, yung halaman,
ng halaman para mag-produce po siya ng oxygen. So mas maraming oxygen, mas maganda po at nalilinis po yung hangin natin sa pamamagitan ng mga native trees. Ganun po kahalaga yung native trees. Kung pupunta po kayo sa city, kung mapapansin nyo po, pag uwi nyo ng bahay, yung ilong natin is puno na ng alikabok tsaka pollution. Nangingitim yung ilong natin dahil po yan sa pollution. Pero kung pupunta po kayo sa probinsya, so malaki po yung difference kasi nga presko po yung hangin at may mga puno po. Pero nakakalungkot mang isipin, karamihan sa lugar, kalbo na po. So ngayon pinopromote po natin dito yung pagtatanim ng mga native trees. So pang-anim is yung economic benefits po sa isang komunidad na kung saan magkakaroon po ng trabaho at negosyo yung isang komunidad kung mayroon po tayo at nagpo-promote po tayo ng mga native trees. So sa native trees, hindi lang naman sinasabi na mga nara yung itanim mo o yung mga native trees na hindi masyadong productive, kundi it takes how many years paano maging productive. So sa pagtatanim po ng mga native trees, andyan po yung mga fruit trees tulad ng iba't ibang klaseng prutas, santol, bayaba, suha, duhat. So iba-iba po yan, depende po yan sa gusto nyo na itanim sa lugar nyo. Ngayon, pang-7, okay, balik tayo sa pang-6 sa economic benefit. So hindi na po kayo bibili ng pagkain ninyo o prutas kasi po meron po kayong tanim. Ganun po kahalaga ang pag-promote o pagtatanim ng mga native trees o mga fruit trees sa inyong lugar. Cultural heritage, so isang malaking ambag po yan sa kasaysayan at kultura natin na nirerespeto natin yung ating kalikasan. So karamihan po is putol lang naman ng putol ng puno, which is kaya yun po yung cause ng pagbaha sa isang lugar. At hindi lang po yan sa pagtatanim po ng puno. At ang panghuli po is nagbibigay po ito ng tirahan ng mga hayop. So sa hayop, tulad ng ibon, mga insekto, at iba't ibang klaseng hayop. Kaya napakaganda po yung pagtatanim ng puno. At higit sa lahat po, yung nagbibigay po siya ng lilim. So pinaka-problem natin is yung sinasabi nilang global warming. So yan, nasusolve po yan sa pagtatanim ng puno. Para hindi po mainit yung lugar nyo, so magtanim po kayo ng puno. So bakit ko ba ito ginagawa? So nilalabanan po natin dito yung kahirapan, gutom at isa na rin po yung pollution tsaka yung sinasabi nilang global warming. Sa paglaban natin dito, inaanyayahan ko kayo, meron tayong page sa baba sa Green Project na sinimulan ko. Nagsimula po ako magtanim more than 10 years. So kung gusto niyo pong pumunta sa lugar ko, mag-PM po kayo. So ang project na yan is tinatawag na Green Project Community na sinimulan ko nung how many years ago na nagtatanim ako ng native trees. Ito lang yung paniniwala ko, pag nagtanim kayo ng puno, hindi po kayo magkakamali dyan. Kasi nga, habang lumilipas yung panahon, lumalaki yung puno. Either ang nakukuha yung benepisyo is meron kayong timber na magagamit nyo sa panahon na kailangan nyo magpagawa ng bahay. At hindi lang yan, meron din kayong mga produce pag ang pinili nyo is mga fruit trees. So sa fruit trees, meron dyan yung langka, avocado, iba't ibang klaseng prutas. At kagandahan po sa kapaligiran. At yun lamang po, tandaan, Pinoy, aasenso ka pag may kaalaman, diskarte, negosyo, at pagpapahalaga sa inang kalikasan.